Okay guys, I just wanted to create this video to share yung recently na experience ko with bank. Ayan. Remember na mention ko before na it's good that you create relationship with banks. Maraming benefits especially for traditional banks. Maraming benefits yan, like it will open different products sa inyo na hindi usually ginagrant. So for today's video, ito yung experience ko with my traditional bank, with BDO, granting me a credit card. Yan ang pag-usapan natin. So samahan niyo ako, sit back and let's discuss. Coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new to my channel, I do reviews about personal finance na meron akong experience or meron akong knowledge na ginawa ko na yan ng videos and playlists na makita nyo dito sa taas. At kung bago kayo dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. Okay guys, so ma-share ko lang prior kaming nagpunta ng Japan last January, naisip talaga namin, ang gusto namin na mapuntahan talaga ay Korea. So ako gusto ko lang naman talaga ma-experience yung snow. Yung wife ko, yun talagang gusto ng pumunta ng Korea because avid fan siya ng mga Korean novela. Dahil wala naman akong official na trabaho at ako ay isang freelancer. At siya rin ay isang freelancer. Wala kaming mga papeles to show dun sa pag-apply namin ng visa. Kaya sabi ko, let's just try muna yung Japan. Bakit ko na-mention yung Korea tsaka visa? Well, apparently, merong credit card si BDO na kapag ito yung gamit mo or meron ka, pwede mo siyang ipakita as proof of financial capacity. Pwedeng hindi na siya mag-require ng bank statement or ITR. Basically, ito na yung pwede mong ipakita kapalit ng proof of financial capacity. So, nung nag-try ako mag-apply with BDO, hindi ko alam bakit hindi nang go through yung application ko online. Nag-apply ako online pero parang walang nangyari. So, hinayaan ko na lang siya. Tapos, nag-apply na lang kami ng Japan visa, nag-provide ako ng lahat ng kailangang bank statement, lahat ng financial information. Wherein, pag meron kang BDO na visa, kapag sa Korea ka, is hindi mo na kailangan magpasa ng other documents. So, ito na nga. Nagulat ako ng isang araw, nung makita ko, nag-check ako ng online bank ko, makita ko meron nakalagay na credit card sa ilalim, tapos activate. Nagulat ako. And hindi lang basta gulat kung dahil nagkaroon ng credit card. So, nagulat ako na nakalagay na Platinum Mastercard yung binigay sa akin. So, given na sinabing platinum, usually malalaki ang credit limit na binibigay dito, di ba? If you saw my vlog about my platinum East-West card, my platinum Maya card, ang lalaki ng credit line na binibigay. So, ito, dahil naka-platinum siya and traditional bank siya, so, am I expecting na ganun din kalaki ang may bibigay sa aking credit limit? Well, posible naman. If in case na ganun nga, talagang magagamit ko to yung sa susunod na trip namin ng asawa ko, which is we're planning na magpunta sa Korea. So, tumawag ako sa BDO customer service, nag-inquire ako, and yun, sinabi sa akin na pre-approve itong credit card na binigay sa akin. Tapos after nung call na yon, nakatanggap na ako ng text message and email. So, basahin natin. Ito, sabi niya, "Good news, you have been approved for a BDO credit card based on the consent you provided to the bank. You may now view your inactive card via BDO Online and BDO Pay. Once received, activate your card via this app. Visit the BDO website and search credit card application FAQ. Thank you." So, yun yung text message. And then, para naman dun sa email, so ito naman yung email sa akin. Important advisory on approved credit card. Dear cardholder, good news, you have been approved for a BDO credit card based on the consent you provided to the bank. Your new BDO credit card will be delivered to your registered billing address. An SMS will be sent once the card is dispatched for delivery. You may now view your card online. So, parehas lang naman. So, dito sa message sa akin, parehas na nakalagay based on the consent you provided the bank. So, apparently, when you open an account with BDO, meron sila sa terms and condition nila or what, na pinipirmahan mo na nagbibigay ka ng consent sa bank na i-share yung information mo sa credit department nila para in-apply ka nila ng credit card. Or, pwede rin na i-apply nila yan sa personal loan para mabigyan ka ng credit line naman sa personal loan. So, in this case, shinare nila yung information ko with their credit card department and yun nga, na-approve ako for a credit card. Ang maganda dito kasi, alam ng mga bank branches kung sino yung mga clients nila na may potential na may malaking income. So, parang itong mga bank branches na to, sila pa lang nagva-vouch na okay itong client na to. Thus, nabibigyan ng pre-approve na mga credit card. Ito nga yung sinasabi ko na okay pa rin na magkaroon ka ng traditional banks and build relationship
relationship. Kasi it would open up different possibilities na magkaroon ka ng credit card or ma-open ang housing loan. Yan. Actually, yun yung bala ko. Later on, siguro mag-a-apply ako ng BDO housing loan. Titingnan ko kung maipapasa ako ng branch ko dyan sa may Sumulong, sa Marikina. And sana nga maging successful ako if mag-a-apply ako. So, yun yung power ng mga branch. Dati iniisip ko lang na, naku, receiving money lang yung mga branch na yan. Pero hindi pala. Sila pala, yun nga, kapag nag-endorse sila is parang nagva-vouch na sila dun sa client nila na okay itong client na to, may pera to, or may capacity to dahil sa mga nakita natin na deposit dumadating sa kanya, etc. So, yun yung magandang side ng pagkakaroon ng magandang relationship sa mga traditional banks. Which, oo nga, sa mga online and digital banks natin ay hindi nila ganun makikita. So, ano bang meron dito sa sa binigay sa aking credit card? Well, sa totoo lang, hindi ko pa nakikita yung card kasi nga hindi pa rin nadi-dispatch. So, I'm just waiting for the card na dumating dito sa bahay. Once na dumating yon, yan, magkakaroon tayo ng unpacking and then we will further discuss kung ano ba tong credit card na binigay sa akin. Pero just so you know, ito, nakalagay dito, Platinum Mastercard, yan, the symbol of privilege recognized worldwide. So, ito daw yung mga benefits. Yan, free membership for life, enjoy free membership for the first year, qualify for automatic membership fee waiver with a spend of at least 600,000 per succeeding year. So, hindi siya no annual fee for life, pero pag gumastos ka daw ng 600,000 per year, mawi-waive yun. Medyo masakit. Though, kung i-calculate natin yung 600,000 for 1 year, that's 50,000 per month. Mukhang kaya naman siguro, pero ang mangyayari lang doon is lahat ng spending ko dun sa iba't ibang cards ko, ililipat ko lang dito. Thus, parang hindi rin ako komportable na ganun yung gagawin ko. No annual membership fee for life for up to 6 supplementary accounts, which is good. Credit card, peso rewards, earn peso points for your every purchase. Mastercard priceless specials, parang wala namang kakaiba. So yun na yun. So meron din siyang priority pass lunch access. Yan, para sa mga nagta-travel siguro talaga. Free travel insurance and inconvenience coverage. E-commerce purchase protection insurance meron din. Nakita ko rin na meron siyang dual currency. So, pwede siyang peso and US dollar. So, you can be charged in US dollar or in peso, whichever you prefer. And you can also pay in US dollar or in peso. But everything else, siguro madidiscuss na lang natin ito later pag dumating niya. Maybe in 1 or 2 weeks time. So, for our question of the day, so tingin nyo ba kahit na simpleng tao lang can have a good relationship with a bank and will have that benefit also katulad ng mga mayayamang nagbabangko na nabibigyan ng mga loans? Yan, let me know sa comment section sa baba at may chance kayong manalo ng 1,000 pesos sa ating weekly GCash giveaway. Yun lamang po for today's video, but before we end, mag-shoutout po muna tayo at shoutout kay at Jason Gonzalez 2531. Sabi niya, shoutout po, ganun pala yon. Buti na panood ko to. Sobrang salamat po. At Jason Gonzalez 2531, shoutout po sa inyo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta ng aking mga videos at ng aking channel. Thank you so much. I hope you like this video. Leave a thumbs up, and if not, wala nang problema dyan, but continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa tabi ng subscribe para makareceive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!